Minsan naisip niyo bang dapat pagkatiwalaan ng sarili mong kadugo o kamag-anak? Ako kasi dati oo. Mataas ang respeto at tiwala ko sa mga kaanak na ang buong akala ko'y talaga mapagkakatiwalaan. Pero hindi ko lubos maisip na kung sino pa ang pinagkakatiwalaan ko at ng aking pamilya ay siya pala magiging punot dulo ng paghihirap na naranasan ng aking ama. Hello mga kalakbay at sa ating butihing narrator. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Ariel. Nakatira dito sa Caloocan City. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay karanasan ito ng aking ama. Taong 2001. Nang mga panahong ito ay nasa edad 17 na ako, ipinanganak ako sa lalawigan ng Samar. 3 kami magkakapatid na puro lalaki at ako ang bunso. Masasabi kong hindi naman masyadong liblib na baryo ang tinitirhan namin. Gawa ng marami-rami na ang kabahayan. May kalakihan rin ang bahay namin at yari na sa bato. May malawak kaming lupain ng nyugan at may palayan na siyang pinagkukuhanan ng aking mga magulang para sa mga gastusin sa bahay at sa pag-aaral namin magkakapatid. Namana kasi ng aking ama ang malawak na lupain sa kanyang mga magulang. Samantalang sa aking ina naman ay minana niya ang palayan. Kaya't masasabi kong hindi kami hikaw sa buhay noon mga kalakbay. Malapit rin kami sa pamilya ng tiyuhin kong si Tiyo Atoy. Kalapit bahay lang kasi namin ito. Halos kada araw ay pumupunta sa bahay namin ng mga pinsang kong babae para tumulong sa mga gawaing bahay sa aking ina. Minsan kasi ay hindi na magkanda ugaga sa mga gawaing bahay si nanay. Lalo na kapag panahon ng tagani. May mga manggagapas kasing libre na ang pagkain. Kaya't nagpapatulong si nanay sa pagluluto. Kami naman kasi ng mga kapatid ko ay katukatulong ni tatay sa mga gawain sa palayan at sa bukirin. Kaya't wala na rin kaming panahon para tulungan si nanay sa bahay. Nga pala mga kalakbay, itong tiyuhin ko na si Tiyo Atoy ay napakalasinggero at sugarol. Mahilig sa mga panabong na manok at halos linggo-linggo ay nasa sabungan. Kaya naman ang mga ari-ari ang minana nito sa mga magulang nila tatay ay isa-isang naibenta at nauwi lamang sa pagsusugal ang perang kinikita nito sa pinagbentahan. Kaya't sa huli ay halos isang kahig isang tuka na lamang sila. Naaawa ang mga magulang ko na makitang naghihikos na sa buhay si Tiyo Atoy at natigil na sa pag-aaral ang mga anak nito. Kung kaya't nagpresenta silang pag-aralin ang mga pinsan ko kapalit ng pagtulong-tulong sa gawaing bahay namin kapag walang pasok. Isang beses noon, nakita kong seryoso nag-uusap ang aking amang si Tatay Selmo at ang tiyuhin kong si Tiyo Atoy. Narinig kong nakikiusap si Tiyo Atoy na manghiram ng pera sa aking ama. Ngunit nagmatigas si tatay dahil ipang susugal lamang nito ang perang hihiramin. Sige na Selmo, ngayon lang naman ako lumapit sa iyo eh. Pahiramin mo na ako ng pera, babayaran naman kita sa makalawa. Pakiusap ng tiyuhin ko sa aking ama. Pasensya ka na talaga Kuya Atoy, pero hindi kita mapapahiram ng perang kailangan mo. Alam mo namang nakabudget lang rin ang pera namin di ba? Hindi naman kasi araw-araw kumikita sa sakan tsaka sa palayan. Isa pa kung may extra man kaming pera, yun ay para sa pambaon at panggastos ng mga anak mo sa eskwelahan. Mahabang pagpapaliwanag ng aking ama. Napakadamot mo naman Selmo. Ngayon nga lang ako lumapit sa iyo, di mo pa ako mapagbigyan. Itong tandaan mo Selmo, hindi nadadala sa sementeryo ang pera, kaya huwag kang maging gahaman. Paasik na wika ni Tiyo Atoy. Kailanman ay hindi ako naging gahaman sa pera Kuya Atoy. Ikaw ang naging gahaman dahil imbis na magsikap ka para sa pamilya mo. Pero anong ginawa mo? Di ba wala? Mas lalo mo lang ibinaon ang sarili mo sa bisyo. Hindi mo man lang sila inisip na nahihirapan na. Halos wala na nga kayong makain. Mas inuna mo pa iyang bisyo mo. Pagalit na ring wika ng aking ama. Hindi niya na kasi nagustuhan ang tabas ng dila ni Tiyo Atoy. Kung ano-ano na kasi ang lumalabas sa bibig ni Tiyo Atoy at halos isumpa niya na ang aking ama
at nagwika pa itong magkalimutan na lamang bilang magkapatid. Hindi lang kita napahiram ng pera dahil yan sa pagsusugal mo. Ganyan na ang mga sinasabi mo. Galit na wika ng aking ama. Napansin kong tinitigan siya ng masama ni Tiyo Atoy at naikuyom ang mga kamao. Kaya naman nagmadali na akong maglakad papalapit sa kanila at tinawag ang aking ama para makuha ang atensyon nilang dalawa. Tinignan naman ako ni Tiyo Atoy. Tapos ay walang kibong umalis na sa harapan ng aking ama. Tay, ayos lang po ba kayo? Tanong ko sa aking ama nang makalapit na ako. Tumango naman siya at sinabing ayos lang siya. Medyo kumirot lang ang kanyang sentido dahil sa mga pinagsasasabi ng kanyang kapatid. Hayaan niyo na lang po siya, tay. Baka may problema lang sa pamilya nila. Sad ko pa sa aking ama. Anong problema sa pamilya? Ni pambiling bigas nga asawa at mga anak niya pa ang naghahanap. Baka kamo ang sabihin niya, problema sa sugal. Huwag niya akong mabanta-bantaan dahil hindi ko siya atasan. Kahit nakapatid ko pa siya, magkalimutan na akong magkalimutan. Tugon pa ng aking ama. Pinakalma ko siya at sinabihang huwag na lang pansinin si Tiyo Atoy. Baka nasabi lang noon dahil sa init ng ulo. Mas mabuti pa po itay, puntahan na lang po natin si nanay sa kusina para alamin kung ano ang niluluto niya po. Saad ko pa sa aking ama para hindi na mag-isip-isip pa ng kung ano-ano at baka mamaya ay bigla itong ma-high blood. Naging maayos naman ang araw na iyon mga kalakbay. Nawaglit na rin sa isipan ng aking ama ang alitan nila magkapatid. Sa paglipas naman ng mga araw ay hindi pa rin kinikibo ni Tiyo Atoy ang aking ama at ganoon rin naman si tatay. Noong minsan kasing nagbalak na lapitan ni tatay ang kanyang kapatid at kausapin sana para makipagbati, ay mabilis naman itong umiwas at hindi pinansin ng aking ama. Kaya naman hinayaan na lamang ni tatay na kusang mawala ang sama ng loob nila sa isa't isa. Isang umaga nung nasa harapan kami ng hapagkainan, kasama ang mga pinsang ko nang mapansin ng aking ina na parang namamaga ang kaliwang pisngi ng tatay. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari sa pisngi niya. Ito ba? Wala ito. Di ko nga alam kung bakit namamaga eh. Kanina ko lang napansin ito pagkagising. Wala naman ito kahapon. Kaya hayaan mo na. Baka mamaya mawala na rin ito. Wika pa ng aking ama. Tumango naman ang aking ina at nagpatuloy na nga kami mag-agahan. Matapos namin kumain ay pumunta na kami sa palayan. Lumipas sa mga oras ay napansin ko na parang wala sa sarili ang aking ama. Yun bang parang ang lalim ng iniisip niya, kaya hindi niya napansin na kanina pa ako salita ng salita. Itay, ayos lang po ba kayo? Bakit hindi na po muna kayo umuwi? Kami na lang ang bahalang mag-asikaso dito sa palayan. Wika ako sa aking ama. Siya nga naman po, itay. Parang hindi na po kasi maganda ang pakiramdam ninyo. Segundang sabi ni Kuya Larry. Umiling naman ang aming ama at sinabing ayos lamang siya. Sabay-sabay na lamang daw kaming umuwing 4 mamayang hapon. Hay naku naman si tatay. Sige na po tayo, makinig na kayo sa amin. Kami na po ang bahala rito sa palayan. Umuwi na po kayo para makapagpahinga. Huwag na pong matigas ang ulo. Sabat pa ng panganay naming kapatid. Dahil sa ang panganay na kapatid na namin na nagsalita, ay hindi na nga umangal pa si tatay rito. Tapos ay kami na ang nagpatuloy sa naudlot na gawain ng aming ama. Kinahaponan pagka-uwi namin, ay abalang-abala si nanay sa pag-aasikaso kay tatay. Nung tanungin ko kung ano ang nangyari, ay sinabi ni nanay sa nag-aalalang boses na kanina lang pagka-uwi ni tatay ay walang tigil na ito sa pagsusuka. Pero purong laway lang naman ang isinusuka nito. Walang tigil rin ito sa pamimilipit ng tiyan dahil sa labis na sakit. Mabuti na lamang at huminto na sa pagsusuka si tatay noong nilagyan ni nanay ng asin ang maligamgam na inumin nitong tubig. Pero ang pananakit ng kanyang tiyan ay hindi pa rin naalis-alis. Hindi ho kaya nabati si tatay o kaya may nakain siya kanina at hindi natunawan. Wika ko pa kay nanay. Sinabi naman ni nanay na pinalawayan niya na kanina si tatay sa kapitbahay naming malakas ang usog
at pinakuluan niya na rin ang pinaggubarang damit ni tatay. May nakapagsabi kasi sa kanyang manggagamot noon na kapag pakiramdam niya ay nabati siya o nausog, tapos hindi niya kilala kung sino ang nakausog sa kanya, pakuluan lamang ang damit na suot niya at iyon ang ipamuna sa buong katawan. Pero kapag hindi pa rin alis, ay kumuha siya ng balunggay at dikdikin iyon, tapos ay ipahid niya sa buong katawan. At ang pinakahuling payo sa kanya ay maglagay siya ng kapirasong asin sa ilalim ng dila at hayaan iyong matunaw. Paniguradong maalis ang samang nararamdaman niya kung sakali mong nausog siya. Pero sa kalagayan ng aking ama ay hindi pa rin ito gumagaling. Kahit na nagawa na ni nanay ang lahat ng proseso na pangontra sa pangusog. Kapag hindi pa rin nawala mamaya ang pananakit ng tiyan ni tatay inay, dalhin na po natin siya sa pagamutan. Baka iba na yan. Hindi na siguro simpleng usog lang po yan. Turan ng panganay kong kapatid na si Kuya Ruel. Tumango naman ang aming ina at ipinagpatuloy na ang pag-aasikaso kay tatay. Sige po inay, magbibihis lang po muna kami. Wika ko sa aking ina bago naglakad papunta sa aking silid. Noong pumatak ang ika-6 ng gabi, ay muli niya namang nagsususuka si tatay. Tapos ay walang humpay sa pamamilipit ng tiyan. Kaya sumisigaw na itong napakasakit daw ng kanyang tiyan at hindi niya nakaya. Agaran naman namin siyang isinugod sa pagamutan. Lula ng tricycle, ay napansin kong parang may pumipigil sa tricycle na minamaneho ng aking kapatid. Paano ba naman kasi mga kalakbay? Nakailang beses pang pinihit ng kapatid ko ang silinyador bago iyon umandar. Tapos noong paalis na kami, ay parang ang bigat ng sasakyan. Samantalang dalawa lang sila ng nanay sa loob ng tricycle at dalawa lang din kami ng kapatid ko sa may labas. Kaya't papaanong nabibigatan ng tricycle na halos ayaw ng umusad. Ilang beses pa ako nagtulak bago iyon tuluyang umandar. Pagkaraan nga ng mahigit kalahating oras at naroroon na kami sa pagamutan, ay parang nagdahilan lamang ang aming ama. Sa kadahilan ng pagkatapak namin sa pampublikong pagamutan, ay nawala ang pananakit at pamimilipit ng tiyan ni tatay. Tapos ay hindi na rin siya nagsusuka. Kung kanina ay napakainit ng kanyang katawan dahil sa mataas na lagnat, ngayon naman ay normal na ang kanyang temperatura. Kaya naman labis ang pagtataka namin at halos hindi kami makapaniwala. Ano ba naman yan, itay? Ano po bang nangyari sa'yo? Kanina lang halos tumalsik na ang espiritu ko dahil sa sobrang pag-aalala. Tapos ngayon nandito na po tayo sa pagamutan. Nawala na lang bigla ang sakit na nararamdaman mo. Hindi napigilang na ibulalas pang sambit ng kapatid kong si Kuya Ruel. At dahil nga sa wala namang nakitang sakit ang doktor na sumuri sa aming ama, kaya't pinauwi na kami nito. Nakiusap naman ang aking ina na kung pwede ba raw i-admit na muna si tatay. Dahil baka mamaya ay bumalik na naman ang sakit na kanyang nararamdaman. Humingi naman ng pasensya ang doktor at sinabing hindi pwedeng i-admit si tatay dahil wala silang nakitang sakit dito noong sorein to. Mas mabuti pong umuwi na lang ho kayo. Ibalik niyo na lang po siya dito kung sakaling bumalik ang karamdaman niya. Wika pa ng doktor sa amin. Tara na po inay, iuwi na po natin si tatay. Pag-aaya ng kapatid ko. Sa paglipas ng mga araw, ay hindi na sumakit ang tiyan ng aking ama. Hindi na rin siya nagsusuka. Kaya naman ang buong akala namin ay ayos na siya at simpleng lagnat lamang ang pabugso-bugsong sakit ng aking ama. Ngunit mga kalakbay, habang lumilipas ang mga araw, ay para bang palaki ng palaki ang tiyan ni tatay. Tuwing pumapatak naman ang ika-6 ng hapon, ay palaging nagrereklamo si tatay. Napakasakit raw kasi ng kanyang tiyan at para bang hinahalukay ang kanyang laman loob. May mga lumalabas na butlig na animoy pigsa na rin sa braso at binti niya. At maging sa kaliwang pisngi ay tinubuan na rin. Hanggang sa naapektuhan na rin ang kanyang lalamunan. Kaya naman halos hindi na makakain si tatay. Kinakailangan pandurugin ang mga pagkain kakainin niya dahil sa sobrang namamagana ang kanyang lalamunan.
Niresetahan naman siya ng gamot ng doktor na sumuri sa kanyang kalagayan. Pero tila ba mas lalong lumalala iyon. Hindi naman gumaling at mas lalo lang siyang nanghihina. Halos maubos na rin ang perang naitabi ng mga magulang ko dahil sa pagpapagamot. Isa-isa na rin naibenta ang mga lupa at bahay paupahang naipundar ng mga magulang ko. May pagamot lamang namin si tatay. Maliban lamang sa palayan at nyugan. Dahil kahit anong pakiusap namin kay tatay, na isang lana muna pansamantala para may panggastos sa pagpapagamot niya, marin siyang tumanggi at sinabing kahit anong mangyari, ay huwag na huwag namin galawin ang palayan at nyugan. Dahil sa oras na mawala man siya, ay may maiiwan siya sa amin. Kaya hindi na nga namin siya pinilit pa, sa halip ay dumiskarte na lamang kami. Umabot na rin sa puntong hindi na makalakad si tatay. Nakaratay na lamang ito sa higaan at panay ang pagdugungoy ng iyak. Sa tuwing nakakaramdam ito ng ngulngol, gawa ng halos maya't maya ay nagnanaknak na ang mga sugat nito. Nang mabalitaan naman ni Tiyo Atoy ang nangyari sa aking ama, ay pumunta ito sa bahay namin at tumulong sa pag-aalaga kay tatay. Walang araw na hindi ito nagdadala ng mga pagkaing sinabawan. Dahil para sa kahit ganoong paraan man lang daw, ay may maitulong man lang siya sa kapatid niya. Huwag kayong mag-alala, gagaling rin ng kapatid ko, basta alagaan lang siyang mabuti at huwag pabayaan. Wika pa ng tiyuhin ko. Nagpasalamat naman si nanay at malungkot na nagwika na umaasa pa rin isang araw ay magkakaroon ng himala at gumaling na lamang bigla ang aking ama. Halos lahat na kasi ng pagamutan ay nalapitan na ng aking ina. Pero ni isa ay wala pa rin nakakatuklas kung ano talaga ang sakit ng aking ama. Minsan na rin nagsuwestiyon ng panganay kong kapatid na ilapit na raw ni nanay sa albularyo si tatay. Dahil kung hindi makita ng mga doktor ang sakit ng aming ama, baka sakaling tanging albularyo ang makatukoy kung ano ang sakit ng aming ama at ito lamang ang makapagpapagaling. Mariin namang tumanggi si Tiyo Atoy. Dahil kahit kailan ay wala raw silang bilib sa mga albularyo. Mga naggagaling-galingan lang raw ang mga iyon at baka mamaya ay mapahamak pa si tatay. Kaya mas mainam daw na makinig na lamang kami sa payo ng mga doktor. Dahil sa sinabi ni Tiyo Atoy sa amin, ay napagpasya namin pagkatiwalaan nito at pakinggan lahat ng kanyang mga suwestyon. Siya lang naman kasi ang nag-iisang kapatid ni tatay, kaya't malaki ang tiwala namin sa kanya. Subalit sa pagdaan pa ng mga araw, ay may mga maliliit na uod na kaming nakikita na kumukotkot sa mga sugat ni tatay. At kahit todo bantay na kaming huwag madapuan ng langaw ang mga sugat ni tatay, may mangilan-ngilan pa rin kaming nakikitang parang itlog ng mga bangaw sa sugat ng aming ama. Kaya naman halos maya't maya namin siyang nililinis. Tapos ay kakaiba na rin ang umaalingasaw sa loob ng kwarto ng mga magulang ko. Dahil sa mga nagnanaknak na sugat ng aking ama. Inay, hindi tayo pwedeng palagi na lamang ganito. Kailangan na nating humanap ng paraan para gumaling si tatay. Wika ko sa aking ina habang pinupunasan ko at tinatanggalan ko ng mga maliliit na insekto ang sugat ni tatay. Sinabi naman ni nanay na gulong-gulo na siya at hindi niya na alam ang gagawin. Lahat na nalapitan niya para ipagamot si tatay pero wala pa rin nangyayari. Bakit hindi na lang po natin sundin ang sinabi ni kuya? Wala namang mawawala kung susubukan eh. Suhestyon ko sa aking ina. Kaya sige na po inay, dalhin na natin si tatay sa albularyo. Pangungumbinsi kong wika sa aking ina. Napabuntong hininga naman ang aking ina at sandaling nag-isip. Tapos ay tumango siya at sinabing dapat noong una pa lang ay dinala na namin si tatay sa albularyo. Hindi na sana kami nakinig pa sa sinabi ni Tiyo Atoy. Ewan niya ba kung bakit ng mga panahong sinabihan siya ng tiyuhin ko na huwag dalhin sa albularyo si tatay ay hindi siya nagdalawang isip na sundin ito. Kaya mabuti na lamang talaga mga kalakbay at nakumbinsi ko ang aking inang dalhin si tatay sa albularyo. Kaya naman ang araw na iyon ay pinagtulungan naming buhatin si tatay at dinala sa albularyong kakilala ng kapatid ko. Nataon namang wala si Tiyong sa bahay nila, kung kaya't nadala namin si tatay nang hindi nito nalalaman.
Sa paglipas ng mahababang biyahe at narating na namin ang bahay ng albularyo, sa bakuran pa lang ay nakaabang na ang albularyo. Kaagad niyang itinuro kung saan namin ilalapag ang aking ama. Sabay may mga ginawa siyang pag-uusal ng mga buhay na salita at ikinukumpas ang daliri sa labas ng bahay. Bakit hindi niyo kaagad dinala sa akin ang taong ito? Mas lalo niyo lamang itong pinahirapan sa araw-araw na nagdaan. Wika ng albularyo sa amin habang inaayos nito ang pagpapausok ng insenso. Ikaw, nagpadala ka sa sulsol ng taong walang ibang gusto, kundi ang mas lalong pahirapan ng taong ito. Dagdag pang saad ng albularyo at hinarap ang aking ina. Napatingin naman si nanay at napakunot-no dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng albularyo. Kaya naman ako na lang ang naglakas ng loob na tanungin ito kung sino ang tinutukoy niyang tao. Malalaman niyo rin niya mamaya kung sino ang sumalbahe dito sa ama mo. Tugon naman ng albularyo at inumpisahan nang ang gamutin ng aking ama. Sa bawat paglapat nito ng mga halamang daong pinapasadaan ng mga inuusal na orasyon, ay napapaungot na lamang ang aking ama at mababanag mo sa kanyang itsura ang sakit na nararamdaman. Tiisin mo lang ang sakit. Gagaling ka rin pagkatapos ng gamutang ito. Seryosong wika ng albularyo habang patuloy pa rin itong ginagawa ang panggagamot. Tahimik lamang na pinapanood namin kung ano ang ginagawa ng albularyo. Maya-maya pa, matapos niyang gamutin ng aking ama, ay may inusal na naman siyang orasyon. Tapos ay kinuha niya ang isang palitong kulay pula ang dulo at hinipan. Idiniin sa talampakan ni tatay, sabay tinapik ng 3 beses sa balikat ang aking ama. Matapos tapikin ng albularyo si tatay, ay unti-unti na siyang nawalan ng malay. Hanggang sa makaraan lamang ang ilang segundo, mula nang mawalan ng malay si tatay ay bagya pa kaming nagulat at sabay na napatingin kay tatay. Sa kadahilan ng tila ba mula sa napakalalim na pagtulog, ay napasinghap siya na parang kinakapos ng hininga. Pagkatapos ay naging boses matandaan at garalgal. Lintik ka, tanda pa kay alamero ka talaga. Pakawalan mo ko rito at magtutuos tayong dalawa. Pasinghal na utos ng kung sino man ang sumapi sa katawan ng aking ama. Dahil malakas ang kutob ko na hindi talaga si tatay ang nagsasalita, gawa ng ibang-iba na ang boses nito. Idagdag pang walang tigil sa pagmumura at halos lahat na yata ng kampo ni Satanas ay nabanggit na nito. Samantalang ni minsan ay hindi ko pa narinig na nagmura ang aking ama. Maski kami nga ay ayaw na ayaw niyang nagmumura dahil hindi raw maganda iyong pakinggan. Ngayon sabihin mo sa akin, mambabarang ka. Sino ang nag-utos sa iyong barangin ng taong ito? Magsabi ka sa akin ng totoo kung ayaw mong ora mismo ay gilitan kita ng buhay. Pabulyaw na tanong ng albularyo sa mambabarang. Tumawa naman ng nakakademonyo ang nilalang sabay-sabing. Sino ka para katakutan ko? Baka nakakalimutan mong isa ka ring alipin tulad ko. Hangal. Kaya huwag kang magmamagaling at huwag na huwag mo akong tinatakot. Dahil hindi ako natatakot sa'yo. Isa lang ang kinatatakutan ko, tanda. Yun ay ang sinasambat pinaglilingkuran ko. Wika ng mambabarang sabay halakak. Sa galit naman ng albularyo ay umakto ito sa kawalan na animoy sinasakal ang mambabarang. Napasigaw naman at hirap na hirap ng makahinga ang mambabarang na akala mo talaga ay totoong sinasakal ito ng albularyo. Napaamang na lamang ako at nanlaki ang mga mata na nakatitig sa bawat kilos ng albularyo. Dahil sa kitang-kita ko namang hindi niya sinasakal ang aking ama, ni ang mga daliri nga nito ay malayong malayo sa leg ng aking ama. Kaya't papaanong nasasabi ng mambabarang sa albularyo na itigil na nito ang ginagawang pananakal dahil hindi na umano ito makahinga. Sasabihin mo sa akin ng totoo o tutuluyan na kita? Galit pa rin tanong ng albularyo. Nakailang beses pang nagmatigas ang mambabarang at pilit na kumakawala. Subalit mas mataas ang kakayahan ng albularyo dahil ni ang pagbigkas ng lengguwahe sa kaliwa ay hindi mabigkas-bigkas ng mambabarang. Hanggang sa hindi kalaunan ay kusang sumuko na lamang ang mambabarang at ipinagtapat nito kung sino talaga ang nag-utos sa kanya. Ayon nga rito ay may isang lalaking nagpakilalang atoy ang lumapit sa kanya
at nakiusap na bigyan ng leksyon ang kapatid nitong gahaman sa pera. Kumita na nga lahat-lahat sa lupaing minana at nakapagpatayo na ng magarang bahay. Hindi man lang malapitan sa oras ng pangangailangan. Kaya ang gusto niya ay bigyan ng leksyon ang kapatid niya hanggang sa bumagsak ang hanap buhay nito at tulad niya ay danasin rin ng kapatid niya kung paanong maging isang kahig isang tuka na parang manok. Wala naman umanong balak na ipapatay ng taong lumapit sa kanya ang biktima. Basta't ang gusto lang nito ay mabigyan ng leksyon at bumagsak ang hanap buhay ng kapatid niya. Matapos sabihin ng mambabarang ang lahat, halos hindi kami makapaniwalang mismong kamag-anak at lubos na pinagkakatiwalaan pala ang siyang sumalbay sa aming ama. Napakawalang hiya ng tiyuhin nating iyon. Tinulungan na nga siyang lahat-lahat. Pinag-aral na ang mga anak niya. Ito pang igaganti niya sa ating ama. Galit na wika ni Kuya Ruel at hindi napigilang maisuntok sa upuan ng kamao. Dapat sa kanya turuan din ang leksyon. Nanggigigil pa nitong sambit. Hindi na pinatagal pa ng albularyo ang usapan dahil sa magsasalita pa sana ang mambabarang, pero agaran niya na itong ginilitan ng buhay. Ayon kasi sa albularyo, ang mga tulad ng mambabarang na iyon ay walang karapatang mabuhay sa mundong ibabaw. Dahil basta lamang daw sinusunod nito ang mga ipinapakiusap ng mga taong lumalapit rito basta't may perang kapalit. Matapos ng patay ng mambabarang, ay pinabalik na ng albularyo ang kaluluwa ng aking ama. Sa maniwala man kayo't hindi mga kalakbay, pagkabalik sa ulirat ng aking ama ay agaran siyang napaluha dahil ang buong akala niya ay katapusan niya na. Pero ngayon ay magaan na ang pakiramdam niya at hindi na masyadong nananakit ang kanyang katawan. Nang malaman niyang ang kapatid niya ang may kagagawan, ay mas lalong naiyak ang aming ama. Pero noong tanungin ng albularyo ang aking ama kung gusto niya bang ibalik ang lahat ng pasakit na ginawa sa kanya ng kanyang kapatid, tumanggi naman siya at sinabing bahala na ang Diyos kung ano ang karapat-dapat na ipagkaloob na kaparusahan sa kapatid niya. Ang mahalaga ay wala siyang ginagawang masama dito. Alam ko kung gaano kasakit at kahirap ang mga napagdaanan ko, kaya ayaw kong mangyari sa iba iyon. Wika ng aking ama. Makalipas naman ang ilang oras matapos gamutin si tatay, ay umuwi na kami. Pero pagka-uwi nga namin, ay isang napakalakas na sapakang binigay ni Kuya Ruel sa aming tiyuhin. Panay naman ang paghingi ng tawad ni Tiyo Atoy sa aking mga magulang dahil nadala lang raw siya sa bugso ng damdamin. Babanatan pa sana namin ng isa ko pang kapatid ang tiyuhin namin. Pero si tatay na mismo ang nakiusap sa amin na huwag saktan ng kapatid niya. Hayaan na lamang ito dahil baka kami pa ang mabaliktad. Simula nga noon ay hindi na namin kinuusap si Tiyo Atoy. Nawalan na rin kami ng tiwala sa kanya at hanggat maaari ay hindi namin siya hinahayaan na makalapit kay tatay. Dahil baka mamaya ay may gawin na naman siyang hindi maganda. Nakailang beses rin kami nagpabalik-balik sa bahay ng albularyo bago tuluyang gumaling ang lahat ng mga sugat ni tatay. Samantalang ang tiyuhin naman namin ay nabalitaan na lang namin naglayas na ito dahil baon na ito sa utang sa pasugalan at sabungan. Pinaghahanap na rin siya ng mga pulis dahil nasungkot siya sa salang pagnanakaw ng kalabaw. Ang mga anak naman ni Tiyo Atoy ay patuloy pa rin pinag-aral ng aking mga magulang dahil wala naman silang kasalanan sa nangyari. Hanggang sa hindi rin nagtagal ay paunti-unti na kaming nakabangon sa malaking dagok ng aming buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.